Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglalapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ng Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatililis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Nagagalit ang mga dalubhasa, mga Pariseo at mga guro ng batas kay Jesus dahil sa paglalahad niya ng katotohanan kung sino siya. Pinipilit nila ang pangunawang kapos. Ipinapalagay nilang tama ang kanilang pagkilatis sa Kanya. Nararapat lang na batuhin siya hanggang kamatayan. Ito ang problema kapag naiisip ng tao na siya ang may-ari ng katotohanan. Nawawala ang esensya ng pananampalataya na dapat nag-uugat sa pag-ibig ng Diyos. Ang sarili at ang sariling pananaw ang kadalasang sentro at buod ng buhay. Ang lahat ng hindi pumapasok sa kanyang pananaw ay nagiging kalaban na dapat supilin. Nagiging mapaghusga tuloy at makitid ang isip. Kung ang Diyos ng pag-ibig ang sentro, magiging magalang ang paglapit natin at panunuri. Mababang loob na kikilatisin natin ang mga pangyayari. Hindi galit at panibugho ang maghahari, kundi pagkalinga at pagmamahal kahit nasa mga nagkakamali. Pagtulong at hindi pagtataboy ang uusbong na hangarin. Pag-unawa at hindi panghuhusga at parusa. Pag-uugnay-ugnay, hindi ang paghihiwalay-hiwalay. Sa oras ng sigalot at away, tatapatan ba natin ng puot ang galit? Manindigan para sa pag-ibig, pagkakaunawaan at pagtutulungan.